Nasa hamon ng buhay, nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay August 7, 2026. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 6:30. Napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po ng 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At hanapin niyo rin po kami sa aming Facebook. Live streaming po kami at DZMM Radio Patrol sa 6:30. Naimbag nga bigat, Ading Migs. Naimbag nga bigat, Manang Ninya. Hi, hello and good mornings sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. It is a Friday, August 7, 2026. Pero ngayon po, no, may kakapasok lang po na balita na niyanig po ng 5.8 magnitude po na lindol dyan po sa Mamburao Occidental, Mindoro. Okay, so mamaya aalamin po natin yung mga detalye sa balitang yan. Sa ngayon po ay tinatawagan natin ang FIVOX. Pero sabi nga po, naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ikaw ba, Totoo yan. partner, naramdaman mo? Hindi ko naramdaman, Hindi eh. pero Ate Nins, alam mo naman kapag may lindol, ang una talagang puntahan ng tao is social media. Di ba nung lumindol last week, di ba nung sinend ko sa GC natin, sinend ko sa inyo, tapos nakita ko sa X na maraming mga nag-tweet. And at the same time, meron din ako mga Facebook friends na lumindol ba? So, I'm guessing na naramdaman nga nila. Pero ito po ay nangyari po kanina, 10:38 po ng umaga, 5.8 magnitude po, as I mentioned nga po, no, Occidental Mindoro. 10:38 po ng umaga. So, ako technically, papunta na ako kasi ng trabaho nun eh. So, in transit na. Nasa sasakyan na. Oo. So, eto nga po, makakausap na natin ang direktor ng FIVOX, Dr. and Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga, Director Bacolcol. Yes, ma'am. Magandang umaga din po sa inyo. Okay, sir, pakikwento nga po itong 5.8 na magnitude na nangyari dyan sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Okay, so kaninang 10:38 AM, meron tayong magnitude 5.8 na lindol. Yung lalim po nito is 10 kilometers and yung epicenter niya is 21 kilometers south 70 west of Mamburao in Occidental Mindoro. So when we say magnitude 5.8, that is considered as a moderate earthquake. And hindi naman tayo nag-expect ng damage dito, but we are expecting aftershocks. And yung pinakamataas na intensity na report sa atin is intensity 4 sa may Abra de Ilog in Mamburao and Sablayan, Occidental Mindoro, sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. And kung instrumental intensity naman, intensity 5 sa may Mamburao, Occidental Mindoro, sa Puerto Galera, sa Oriental Mindoro. And sa Quezon City, naramdaman nito at intensity 3. Naramdaman din ito sa intensity 3 sa may Batangas City, sa General Trias City, and sa may San Pedro Laguna. And intensity 2 naman sa Parañaque City, sa Santa Cruz Laguna, intensity 2 din, and sa may Guinyangan, Quezon.
Okay. So ano po ba ang origin nito? Minsan 'di ba sinasabi nyo galing ba sa dagat or sa ilalim ng lupa? So yung generator nito would be the Manila Trench. Sa dagat Okay. po ito. Manila Trench po, yung southern extension ng Manila Trench. Mahaba po yung Manila Trench from Ilocos all the way to Mindoro. Opo, and meron po ba tayong inaasahan na tsunami or malalakas na alon? Hindi po tayo kapag mag 5.8, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. So Ayan. hindi po tayo nag-issue ng tsunami advisory kasi yung 5.8 ay just considered as a moderate earthquake and hindi po yan makapag-generate ng tsunami waves. Opo. So, sir, good morning po. Si Mix Bustos po ito. So, baka maaari po marami nagtatanong, sa Mindoro yung lindol ba't namin naramdaman dito sa Manila? So, yun po, no, yung system po nyo, Manila Trench, yun po ba yun, sir? Yes, Manila Trench yung source. Actually, kapag may mga malalakas na lindol dito sa Manila Trench, sa may especially dito sa may Mindoro area, naramdaman po yan sa Metro Manila. Ayun. Okay, ang 5.8 po, how would you describe yung feeling po niyan? Kasi ako, parang sa amin sa Ilocos Norte, kasi I think lagi rin kami nagkakaroon ng lindol na sabi nyo nga, yung Manila Trench, maaaring pinanggalingan rin niya. Yung 5.8, naramdaman ko na noon, gumigewang-gewang yung, kunyari, mga ilaw, ganyan. Tapos, Yes, Opo. tama po kayo. Yung intensity 4 po natin, yun yung maximum na reported intensity natin. That's considered as moderately strong. Felt general by people indoors and yung mga tao din outdoors. Yung light sleepers are awakened. Yung hanging objects, pwedeng gumagalaw-galaw yan. They would swing considerably. Yung dinner plates, glasses, windows, and yung mga pintuan pwede mag-rattle. And yung floors and walls of wood-frame buildings, pwedeng magkaroon ng creaking sound. So, ganun po yung intensity 4, moderately strong earthquake. Oo, eto nga po, intensity ano po ba to? Pag sinabing magnitude 5.8, iba yung intensity, Director? That's right. Yung magnitude kasi is the amount of energy released during an earthquake. Yung intensity, it's how the people perceive the shaking around them. So, pwedeng meron tayong malakas na lindol, magnitude 7, pero kung masyadong malalim naman, hindi masyadong maramdaman niya ang mga tao. So, the intensity would be lesser, but pwede rin namang intensity, sabihin natin intensity magnitude 4, pero mababaw, and pwedeng mas mataas yung intensity niya, maramdaman ng mga tao. Opo. Director, to clarify the intensities po muli, as you mentioned earlier, sir? Yung reported intensity natin is intensity 4 sa may Abra de Ilog, Mamburao, and Sablayan in Occidental Mindoro. Intensity 4 din sa may Puerto Galera in Oriental Mindoro. Intensity 3 sa may Quezon City, sa may Batangas City, sa General Trias City, sa San Pablo, Laguna. Intensity 2 sa may Parañaque, Santa Cruz, Laguna, and Guinyangan, Quezon. And as you said earlier, sir, intensity 4 is, tama po ba, moderately strong? That's right. Yung Okay. yung naramdaman ng tao, they would consider that as moderately strong. Po, sana sa mabuting kalagayan yung ating mga kababayan at walang damage or nasugatan or nasawi dyan po, lalo na sa epicenter ng 5.8 magnitude na lindol dyan po sa Mamburao, Occidental Mindoro. Well, maraming salamat po, Dr. Teresito Bacolcol ng FIVOX. Maraming salamat din po. Thank you po, sir. Okay, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ngayong linggo, isa na namang tagapakinig natin ang nakatanggap ng wheelchair mula sa nagseserbisyo Niña Corpus at Mix Bustos sa pakikipagtulungan sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang pagtulong na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng ikalawang taong anibersaryo po ng aming programa. Sa pagkakataong ito, isang 23 o 23 anyos na special child mula sa Santa Ana, Manila na may delayed development ang nabigyan po ng wheelchair. Isang simpleng tulong na may malaking epekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At panoorin po natin ang kwentong ito.
Hindi pwedeng mapagod, mapuyat at lamigin. Ganito inilarawan ni Nanay Maureen ang araw-araw na sitwasyon ng anak na si Lamar. Si Lamar ay 23 years old mula sa Santa Ana, Manila, kung saan siya pinuntahan ng team na nagseserbisyo ni Niña Corpus at Mings Bustos ng DZMM. Si Lamar ang pang-apat na nabigyan ng wheelchair at charity timba ng programa katawang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon kay Nanay Maureen, may development delay si Lamar at nagka-sepsis noong sanggol pa ito. Simula noon, hirap na siyang makatayo at hindi rin pwedeng mapagod. Nagkaroon po siya ng sakit ng bagong panganak po siya ng sepsis na isang buwan po kayo. Tapos, nag-late development po siya. Nagkulang po siya sa Tapos, nang lumaki-laki po siya, meron siyang mga symptoms na naninigas po. Na ganun po. Minsan masyadong yung paa niya. Nakakatayo naman po siya. Nakakatayo. Pero yung pagtayo niya po ay patumba-tumba. Kasi ang sabi ng doktor, hindi masyadong balance yung katawan niya. Bunso si Lamar sa tatlong magkakapatid. Ang panganay ay nakapagtapos ng second year college habang ang sumunod ay nagtapos ng accounting. Nagtatrabaho sa convenience store ang tatay ni Lamar na si Larry. Habang street sweeper, labandera at tagalinis ang bahay si Nanay Maureen. Hindi naman sapat. Kakaso po, may utang tayo. Umaano naman po ng sa araw-araw namin pangangailangan. Yung pagpapacheck up niya kasi pamasahe lang po sa akin yon. Kasi siyempre, tinatabi ko kasi alam ko kung ano yung schedule niya. Tatabi ko na po yung yung gamot niya naman po, sa asawa ko po yun. Kunyari, pag sahod niya, tatabi na rin siya ng Nangungutang po kami. Kailangan, kagaya sa amo ko, uutang po ako na wala akong pambili ng gamot. Uutang po kami po. Ganun. Malaki naman ang tuwa ng pamilya ni Lamar nang malaman na sila ang napiling mabigyan ng wheelchair at charity timba ng nagseserbisyo ni Niña Corpus at Mings Bustos ng DZMM katuwang ang PCSO. Anila, sa pamamagitan nito, hindi na nila bubuhatin hanggang kanto si Lamar at hindi na rin sila mahihirapan sa pagpapacheck up. Maraming salamat sa nagsiserbisyong Niña Corpus at Mings Boston ng DCMM Radio Patrol, Centrenta, PSO at PRTV Fran Media. Maraming salamat po sa bigay niyo pong biyaya. Ayan. So yan po si Lamar at si Nanay Maureen. Masaya po tayong nakatulong. Marami po salamat sa PCSO sa inyo pong generosity para mabigyan po si Lamar at ang kanyang pamilya. Actually si Lamar para po magamit ang kanyang pamilya ng wheelchair at chari timba. 23 years old, pinanganak po siya. 23 years old po siya. Ang mga needs po niya, bukod po sa mga essentials, diaper, gatas, maintenance na gamot. At kahit nga daw po, kapos nga po sila, tinatry nga po nilang matustusan po ang kumbaga needs ni Lamar sa kanyang maintenance medicine. Ayan. Yan. So, nakakatuwa yung makita na kahit papano ay napangiti natin si Lamar at saka yung kanyang magulang. Biruin mo, matagal na nilang tinitiis na kailangan siyang buhatin every time na may kailangan siyang puntahan or sa pagpapacheck up po niya, napakalaking bagay po. Kasi nga, sabi nga natin, itong si Lamar ay ipinanganak, nagkaroon raw siya ng sepsis nung sanggol. Kaya dahil doon, nagkaroon siya ng infection at I think na apektuhan ng kanyang utak, Kaya siya ay merong special needs. Correct. At ang trigger nga daw ng kapag siya ay naninigas yung kanyang katawan, kapag napapagod, kapag napupuyat, at kapag nilalamig. Ang ginagawa po nila ay dati is pinapahira ng mga damit. Pinapahira ng mga damit para siguro maibsan yun. Giniginaw. Oo. Kaya di mo rin masabi, depende sa weather, paano ngayon. Lalo na ngayon, ako nga giniginaw ngayon palagi. Oo nga So subjective din yun Kaya, kung ano yung lamig kasi syempre sa kanya po may special needs. Baka iba rin yung kanyang triggers, di ba? Oo. So yun po, marami po salamat sa PCSO. Nakatulong na naman po tayo ng isang beneficiary. Again po, ito po talaga ang buhay ng Pilipino. Tayo po kumbaga magtulong-tulong. Kung meron po tayo din pwedeng maitulong pa po. Marami po salamat at syempre para po sa mga gusto pa po makatanggap ng wheelchair, syempre magpadala lang po kayo ng email sa nagseserbisyo DZMM
630@gmail.com. Oo, alam mo partner, open rin tayo pag nakita nyo po yung mga video and then may gusto kayong iparating na tulong, kayo naman mismo ang gustong tumulong. Bakit ay, hindi? Why not? Pwede ho kayong mag-email rin. Hindi lang dahil gusto nyo makatanggap ng wheelchair at charity timba, pwede rin po kayo mag-email. Tatanggapin po namin any tulong mula po sa inyo. Pag nakita nyo katulad niyan, kailangan niya ng mga damit. Diba? Yung isa dati, school supplies. Pwede rin po kayo mag-email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Pero dun sa mga gustong makatanggap ng wheelchair at charity timba, sasagutin nyo lang po ang tanong, sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? At syempre ilagay ang buong pangalan, edad, address, contact number, at mga kinakailangang larawan o patunay. Yan, syempre po, no, ang, again, dapat po legit, para po, ma-filter po natin, ang karapat dapat po na makatanggap ng wheelchair. At syempre, abangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes. Okay, ang oras po natin, 11:20 ng umaga. Bisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Ang oras natin, 11:24 ng umaga. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Ilang kawani at bisita sa Korte Suprema sa Maynila lumabas ng gusali sa gitna ng lindol. Kumuha tayo ng report mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Linya na bulabog ang kasalan sa loob ng Korte Suprema matapos maramdaman nga yung lindol. Pinalabas ng gusali ang mga empleyado ng ST habang suot ang kanilang mga hard hat bilang bahagian ng safety protocol. Makalipas ang ilang sandali, pinayagan na rin sila makabalik sa loob ng gusali matapos matiyak na ligtas nga yung pasilidad. Yan ay kasunod nga ng pagyatig ng magnitude 5.8 na lindol sa dagat na sakop ng Mamburao, Occidental Mindoro, pasado alas 10 ng umaga ngayong Biyernes. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Okay, basta dapat tuloy ang kasal Oo nga. partner, baka dahil dun may mga runaway. Ay, hindi, wag. Naman. I-secure natin Walang yan. ganyan. Okay, tanong natin sa ating lawyer din yung guest natin Oo. ngayon. Ano? Baka But, naman nag-I-do na. nag-I-do na. Baka naman nag-I-do baka hindi pa na. nagkapirmahan. Naku, Pwede pa importante yung tumakbo. pirmahan. May chance ka pa. Kailangan may pirma ng Oo. marriage contract. Okay. Well, pero ngayong umaga pag-uusapan po natin ang housing. Ayan. Alamin po natin, lalo na yung mga kababayan natin na naghahanap ng talagang mumurahin at socialized housing projects ng gobyerno. Pag-uusapan rin po natin yan. At kasama nga po natin ngayong umaga mula po sa DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Walang iba kundi si Yusek Mari Anenias or Attorney Marisol Anenias. Good morning po sa inyo. Magandang umaga sa inyo, Nya and Migs at sa inyong mga tagapanood. Opo, sa mga hindi po nakakaalam, very quickly lang, ano ba ang mandato ng DSUD? Okay, so ang DSUD po ang primary agency ng government na siyang namamahala sa pag-regulate ng pong ating housing, ang ating pong human settlements at urban development. Nandun ho sa pangalan ng departamento namin ang aming mandato. Oo, kasi dati walang DSUD Opo, Diba? HLURB, HLURB. HALSI, Oo, yes. oo. So, Pinag-isa po pinagsama yan. na nila. Pinag-isa po. Opo. Ngayon, meron na kayong magandang balita para sa amin tungkol sa, pag pinag-usapan, real estate
regulations? Marami pong mga bago pong nangyayari dahil din po ito sa mga pangyayari sa Middle East. So, at saka ang iba pa pong mga pangyayari. So, ang departamento po natin, we want to be responsive. So, tinitingnan po natin kung ano po yung mga pangangailangan ng sektor and we try to adjust. And so, ang ginawa po ng aming pong kalihim, aming pong Secretary Ping Aliling, is to ask us to review, irepaso po ang ating mga existing policies kung ito po ba ay naaayon pa sa mga pangyayari po ngayon sa ating bansa. And so we thought of ano po ba ang mga mga kahirapan na nadudulot ngayon ng mga pangyayari sa ating mga buyers, sa ating pong mga developers at iyon po. So mag-adjust po kami sa aming mga policies. So may mga bago po kami mga policies ngayon na in-issue and this hopefully would address some of the concerns of our developers who are actually our partners in providing our housing supply. So Yun. Yusek, ano po yung mga timely and new and relevant na policies po ngayon na inyo pong ipinapatupad? Ang atin po siguro po ang mga siguro most significant would be our issuance on the temporary license to sell. Okay, so naisip po ni Secretary Aliling na magkaroon po tayo ng temporary license to sell kasi ang regular license to sell medyo mahirap po yung mga ibang requirements, and so with the temporary license to sell nabibigyan po ang ating mga aplikanteng developer ng at least po a year, which is the validity of the temporary license to sell para mag-comply doon sa mga requirements. And then you can also ask for an additional 6 months kapag po evaluate po namin, kung maaaprobahan po namin. And within that time, sana ho makakomply na po sila doon po sa mga requisitos. Opo. Ano po ba ang dahilan bakit sila ay kulang sa requirements at kailangan bigyan muna ng temporary license to sell? Mahirap po ba makakuha? Mahirap Ready? po. Kung maririnig nyo po ang mga hinaing din po ng sektor, ano ho, yun po marami po rin tayong requirements, hindi lang po sa amin pong departamento, inihingi rin po ito sa mga LGUs, inihingi po sa iba pong mga NGAs natin, ating mga national government agencies. And we know naman ho how difficult it is yung mga processing time din sa gobyerno. So medyo nadidelay din po yan. And also, yung pong mga ibang nahihirapan din po yung iba nating developers to come up dun sa ibang mga requirements kasi it takes time for them also. Even with the land acquisition, yung mga ganun po. Marami kasing aspeto at maraming mga phases ang paggagawa ng pabahay. And so ito po, nare-recognize po natin. But aside po from that, may mga iba rin pong mga roadblocks na na-encounter sila, ibang mga challenges. At yun po, na-address din po natin ng even po yung sa delay ng pagpapagawa ng ating mga pabahay. So, meron din po kaming policy na nilabas on additional time to develop. Minsan pag kulang, gaya ho ngayon, may Yes. bagyo. Gaya niyan, may earthquake. So, isa ho yan sa mga nagiging cause ng delay ng construction. So, naintindihan po namin yon, and so meron po tayong initial na policy on that. And regarding ho dun sa ating balance housing, para po dun sa hindi pa nakakaalam, ang atin pong mga private developer partners by virtue of the balanced housing na laye na lumabas po, they are required to allot 15% of the area cost at saka po ng total land area ng kanila pong ginagawa na project to socialized housing. So with condominium units, it's 5%. Ngayon ho, ang atin pong existing, prior to this issuance is kailangan ho built and constructed na yung mga socialized housing before kayo ma-issuean ng license to sell for your main project. Now, naintindihan po namin yung mga developers, sabi nila, paano ba to? Nire-require nyo na built and constructed by the time na bulok na yung mga ibang bahay, hindi pa namin nabibenta. And so, ito pong bago naming issuance, hindi na po namin yung nire-require prior to issuance ng license to sell, nire-require na lang po namin kapag po nag-apply na po kayo ng certificate of completion. Opo. Ayun. So kasi ang sinasabi niyo po, dati kailangan gawin muna nila yung socialized housing na yon bago sila Mabigyan ng mag-pre-sell license or to sell, yes. Oo, kasi ng socialized, yes. Yung main project nila, ipi-pre-sell. by far nila ma-pre-sell, Oo. kailangan built and constructed na yung socialized Oo. housing. Kung hindi malaking kumpanya or 'di ba, yung mga iba, 'di ba? Yes. Kawawa naman po Opo. So, pero nasaan yung mga socialized housing na ito? Na Pwede binibuild silang maggawa within their project. So, kunyari, Okay. may area na, kita nyo,
soon to rise, may mga ganyan. Oo. So nandoon din minsan within, yung iba naman nasa ibang areas. Lugar. Oo, nagtatayo sila sa ibang areas. So, kunyari po yung mga condo, for example, yung mga Rockwell or yung mga SM, di ba? At saka mga Shangri-La, di ba? So, dapat yan, pag nagpatayo ka, required LTS na. na gagawa ka talaga ng mga Yes. socialized housing na yon. Yes, not necessarily Hindi doon. na-excite ako doon rin ba kung saan kasi meron ditong tinatayo sa tabi natin. May Shangri-La tinatayo dito sa Yes. Quezon City, 'di ba? But iniisip ko saan kaya nila ilalagay yung kanilang socialized housing. So, ano naman, wala naman tayong prohibition kung saan nila ilalagay as long as you provide the 15% and the 5%. At Okay. ito pong temporary license to sell. Kasi po, no, para step back din po tayo, para mas maintindihan po ng mga tagapakinig and tagapanood yung how crucial this document is. Kasi syempre, hindi ka pwede magbenta pag wala kang license to sell. And at the same time, hindi ka rin pwede makasecure ang dokumento if you're a buyer kung walang license to sell. Yes. So opo. that's our protection also para sa ating mga buyers. So kapag wala silang license to sell, minsan may mga nagbebenta na wala pa naman pala silang license to sell or nag-advertise. You cannot Yes. even advertise kung wala And that kang is license. against the law. Yes. Yes, Yusek. Opo, go ahead po. Opo. So that is a violation already. And as the primary regulatory agency, mababantayan namin, tama ba yung mga sinishare nyo na information sa public? Kasi bibili sila based on your representation. So we have to, kami ang nag-check, tama ba? Ito ba yung sinabmit nyo sa amin ng mga dokumento na ito nga ang talagang ibibigay nyo sa publiko? At kung natapos na, nagbayad na yung mga buyers, di ba? E-expect nila, ito na ang makukuha namin, and then makikita nila, hindi ito yung pinangako nyo, hindi ito yung nasa kontrata namin. Yes. And that's what we would look out for. Yes, opo. And So, designed po ito para sa mga private developers din. Ito pong temporary license to sell. Kasi Yes. meron po mga, hindi naman lahat ng developers malalaki. Meron din po mga nagsisimula or mga nasa gitna na at least may ibsan po yung kanilang, kumbaga, roadblock na yon for that Yes. actual LTS. Yes. Opo, opo. Paano kung kunyari nagbebenta ka lang ng mga townhouses na maliliit sa isang hindi ganun kamahal na lugar, kailangan mo pa rin yan. Yes. Yes. Yung mga ganyan. Okay. As long as you are selling to the public, you are required to apply for a certificate of registration and a license to sell with the Department of Human Settlements and Urban Development. Yusek, maiba naman ako, syempre, pagdating sa license to sell, kumbaga parang sa menu, magbenta ka ng kuwari lomi. Yung lomi mo, hindi yun yung actual na... Special. May kulang, Oo. Kulang. Walang chicharon. Walang chicharon, walang wonton. Kung paano kung hindi yun ang ibigay mo sa publiko, ano po ang pataw nun para sa developer? Yun exactly ang binabantayan namin. Kung ang nire-represent nyo sa public are the very same items that you are selling and you are delivering. So, chine-check po namin yan from the application to delivering. So, pag po ganon, meron po tayong mga mechanisms in place that would give you a notice of violation sa mga developers pong yun. And then, of course, magpo-proceed po yun dun sa iba po pa naming mga sanctions until pwede pong makasuhan. That's why po we have as part of our arm the Human Settlements Adjudication Commission also. Ano pa po, Yusek, bago po tayo mag-wrap up, ano pa po yung mga relevant po na mga policies na kailangan po malaman ng publiko? Siguro ang gusto ko lang i-share is to assure the public that at dito po sa aming pong departamento, we are very strict with our processing timeline. So, it might not be prevalent sa government, no? Kasi minsan nakikita delays basta government. Ito po, we have a strict 15-day processing timeline. And for the past 7 weeks, makikita po ng aming pong record at ito po ay certified po at ng aming pong mga regional directors na 0 po ang aming overdue. Meaning, wala po kaming overdue. Lahat po on time ang aming pong mga inisyo po namin for the regulatory applications na sinabit sa amin. Opo. Okay, ma'am, may questions na po Marami po, tayo ah. dito. Marami po, Eto po, ano raw ba ang pwedeng gawin ng buyer kung hindi na turnover daw sa oras o may structural defects yung kanilang biniling property? Unang-una po, ang kailangan nyo pong gawin is inform us about it through our emails. Actually, sabi ko po, i-provide po sa inyo ang aming po mga emails para po mabigyan po namin ng tracking number. Kasi isa po sa ginawa ng DSUD is
we made sure po na in place na rin po ang amin pong digitalization so that na ma-monitor po namin from end to end yung pong inyong mga complaints. So pag pinasok nyo po sa system namin, mabibigyan po namin na reference number, check po namin, tama po ba? Kasi minsan, baka hindi rin tama yung facts. So we need to know the facts. So importante po, hindi lang po yung basta reklamo, inform nyo po kami para check po namin yung records ng development na yon. Kasi kung totoo nga po na hindi pa po sila nakapag-turnover, hindi pa po sila nakapag-deliver, magbibigay po kami ng notice doon po sa developer na yun para po mag-report sa amin bakit ganito ang nangyari. No, and at the same time, Yusek, marami mga ganyang cases na sabihin natin, RFO na. Ito na, parang yung buong life savings sila, binuho sila doon sa property, lilipat Yes. na lang, tapos hindi pala yun. And at the same time, syempre po, may timeline yan, di ba? Sana sila titira ngayon, di ba? May mga cases po na ganyan na nabibinbin din po ang homeowner. Meron kaming recent na ganyan kasi hinahabol naman nila ghost month. Binilata ko, kailangan turnover na na magsimula sa bahay namin na ghost month. Oo nga. Diba? Pwede September na lang. After ng ghost month, i-delay mo na lang. Kailangan Ay, talaga teka lang, may meron mga pang mga kinasal kanina, no? Wag daw ikasal sa... August 13 pa na. Hindi pa. August 13 pa. Habol pa. Next week. Ito po, Yusek, meron po, ito naman, related. Paano daw po ba mag-apply sa 4PH program? At tanong po ni Miranda Ilagan. Para po maka-avail ng bahay sa 4PH Yes, program. opo. Okay, so ang ating pong mga pag naka-take out po ito sa Pag-ibig, pwede po kayong pumunta sa website ng Pag-ibig para po tingnan po yung mga projects na nakalista. And then also, if you want to avail of the financing under Pag-ibig, kasi meron po tayo doong, pag po kayo ay qualified beneficiary, iba po ang atin pong interest rate na binibigay. So very, very friendly and affordable. Meron po tayong 3% interest rate plus meron pa pong interest subsidy na 2%. So, talaga pong very affordable. So, i-check nyo lang po ang website po ng Pag-ibig. Okay. Oo, okay. Dapat next time Pag-ibig rin nandito para mapag-usapan yan. Ako, Correct. ang daming questions. Ito, meron pa po Oo, kay ito. Cian Ailes. Ito po, related naman po ito, Yusek, no? Paano po malalaman kung legit ang isang subdivision o condominium project? Baka po not necessarily sa completion, pero at the same time, kapag binibili mo pa lang, pre-selling. True, kasi Diba? maglalabas ka na ng pera. Magda-down payment ka na, Yes. maglo-loan ka na. Siguraduhin mo dapat legit yun. Paano po yun, Yusek? Well, unang-una, yun nga po ang hinihikayat din namin yung public na before po kayo bumili, i-check nyo po ang website po namin. Kung nakalista po ito pong mga developers na ito as licensed. So, yun po ang una-una po natin kailangan tingnan. And then, aside from that, makikita nyo po kung napapansin ninyo, yung pong mga advertisements nila, nakalagay po doon yung DSUD CRLS number nila. So, dapat po makikita nyo na DSUD registered. Yusek, Okay. follow up. Baka may mga red flags dyan sa mga Oo, nagbebenta. paano mo Ano po yung mga malalaman? red Tama. flags? Okay. So, ang meron, hindi naman po lahat perfect. So, Yes, oo. minsan may mga violations sila o may mga nagreklamo and ang consequence nun is, of course, we call them out for their violations. We send them notices of violations or ang tinatawag po naming UAYAS or Order of Imposition of Administrative Sanction. Yun po ay nakalista rin po sa amin. Makikita nyo rin po kung sino po itong may mga violations. So it's also public record? Opo. Nasa website ng Website po DSUD. ng Ayun. DSUD. So, pwede mong malaman. Oo nga, kasi alam mo, dati may na-scam dyan, ha? Oo, tamo. May isang subdivision sa isang, dito lang, kunyari, naalala ko, either somewhere in Cavite or Laguna. Tapos, hindi nag-deliver. Tapos nagbayad mga OFWs na yung hard-earned money nila, pagdating nila, ay Kasi wala. nga, madali na Kasi kasing wala sila mameke. Madali na Uy, may mameke. AI. Diba? May AI, Oo, pipresentahan eh. mo ng blueprint, ng sample, ng perspective, tas yung pala. wala. Oo, gusto ngayon nila kasuhan yung developer na yun that never produced anything. And it's so hard for them to check kasi OFWs nagtinarget Oo, remote. OFWs. Oo. Oo. Ano pong ano doon? Anong pwede nilang From a law gawin? perspective. From a law Yes, from a former dean of Yes. Pamantasang Lungsod ng Maynila. O, di ba? Oo. Si Yusek Mari, former dean. Yes, opo. Oh, Ano ng, pong pataw law. doon? Okay. Ang pataw po ba? Ang Oo. una po muna siguro gusto po natin preventive, no? So, before po kayo kumuha ng bahay na ito po ay titled property, dapat i-check po ninyo. So, saan nyo po yun ma-check? Hindi lang po sa amin kasi ang sa amin po is the developer, okay, the seller. I-check nyo po mismo sa Register of Deeds nyo.
tingnan nyo po tama po ba yung titulo na yon. Kasi at that point pa lang, may prevent nyo na yung panloloko na before nyo ilabas yung pera. So, before po yan po ang tinuturo namin. I-check nyo po, minsan nakasanla, minsan nakano, kasi dapat po updated po yung record sa ating pong mga Register of Deeds. So, makikita nyo po, kukuha kayo ng latest na certified true copy ng titulo. Okay. Ayun, yun Yun nga. po muna. Ito si Carl Dizon, yan ang kanyang question. Paano raw maiiwasan ang pagbili ng property na may problema sa titulo o dokumento? May sabit. Ayun, yun na Huwag po nyo yung nang ating bilhin pag gagawin. ganun. Pag ganun, wag na. Opo. Ay, Ano, attorney, mahirap. ano? Bibili ka pa ng problema. Opo. May iba namang options. So, Doc, babalik po ako sa bogus sellers. Naging Doc ako. Sorry. Yusek. Sorry. Isa kasi It's doon alright. Attorney, Yusek. Ano po ang, kumbaga, criminal dyan, liability dyan? Well, pwedeng estafa. Okay, because you are selling something that is not what it is. Okay, so may deceit na involved. Ayun, Ayan, dapat mabigat may yun. segment dito si itanong kay Attorney Mari. Diba? Not Doc. From DSUD. Kasi ang dami pang questions. But Opo. thank you so much. Oo, Balik okay. po kayo, Yusek Mari Ananias. Yes, Ayan, thank you for so having much. us. Thank you. Napakalaman. Ang galing-galing. Yes, and Natuwa finally, ako. maybe you have a parting shot message sa lahat ng nakikinig mula po sa DSUD. Siguro po, kasunod na rin ng mga ating pong questions, importante pong mapagmatsyag. Importante po na before po tayo maglabas ng ating pong pera, mag-check po. Kasi ang ating po namang gobyerno, especially now in this age of digitalization, we have the means already to verify and to check. Mag-check lang po sa mga website. Dito po sa DSUD, ang ating po mga social media channels, mag-check rin po ninyo for the latest information. It's for both our developers. Check po ang ating latest issuances para po tama po ang ating mga requisitos na sinusunod. At para po naman sa ating mga buyers, para po makita na hindi po kayo maloloko. Ayan, maraming salamat. Yan po ang aming kaserbisyo of the day, KOTD, Yusek Mari Ananias, mula po sa Department of Human Settlements and Urban Development. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thanks, Maraming Yusek. salamat. Thank you. Ang oras po natin, 11:44 ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakasama po natin ang may-ari ng isa sa mga paborito kong iced tea para sa Grow Negosyo. Locally made. Kung mahilig kayo sa iced tea, Locally made. makinig po kayo. Magbabalik po kami. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo! Okay, ngayong umaga, makakausap po natin ang mga may-ari at nag-imbento nitong masarap na iced tea. Walang iba kundi sina Cesar Cortez, ang presidente at CEO, at si Ms. Janice Cortez, ang COO ng Mar Venture Corporation, ang may-ari ng, drumroll, kung nakikita niyo po to, All My Tea iced tea products. Good morning po sa inyo. Good morning. Hi, good morning. Morning. Sa mga Yes. viewers and sa inyo po. Yes. Ninia, Sir Mix. Yes. Good Well, morning. thank you so much for coming. And dala nga nila, kung hindi kayo familiar, basta ito yung Almighty na, well, minsan nasa grocery rin, ano? Nasa mga Oo. restaurant. Oo. But I want to ask, paano nagsimula itong Almighty? Sinong maunang ladies first. Miss Yes. Janice. So, nag-start po yung Almighty dahil ito po yung recipe ng mommy ko when I was still in grade 2. So, I was 8 years old. Wow. So, from there, nagbebenta po kami sa kantin ng mommy ko before kung kailan lang niya gusto magluto ng iced tea. Yes. So, sabi ng dad ko nung college na ako, o sige, gawin yung negosyo yan, papahiraman ko kayo ng small capital. So, doon na siya nag-start kami ng ate ko. And then, fourth year college siya, nagbebenta ako sa mga professor, sa mga classmates, sa mga kapitbahay and relatives. And then, after graduation, doon na po namin finormalize yung business, and then FDA, SEC, and lahat po ng mga requirements from the government.
And then I met Cesar, Ay, 2004. Yes. And then nag-start na rin po kami na talagang medyo mas palakihin na siya since lumalaki yung demand that time. And then, after a year na naging boyfriend-girlfriend kami, nag-join na po siya sa business. And then, nag-invest din siya. anong background ninyo? Business ba ang background ninyo? I was an IT graduate. Okay. And siya naman, I was a businessman, so Oh. before I have around 3 businesses that I'm doing. But when I met her, Patapatan lang sir yung Opo, yan, sa sir. mic. Opo. when I met her, big potential. Oo, nakita mo agad. ICS. Oo. Yes. Ano yung nakita nyo siguro no at that time na may potential Parang now working with a startup, 'di ba? At that Yes. time. Tapos ngayon napalaki nyo na siya. So, you have tasted it. It has a different profile or different taste. So, yun yung nagbigay sa amin ng edge because of the iced teas before that usually tasted like just lemon lime or what. Or sugar, masyadong sugary or The Yes. usual. Oo, Yes, hindi yes. totoong tea. Yes. Di ba? Hindi siya totoong tea no? Yes. Janice, this is a totoong tea. of course. So this Okay. is made from all natural ingredients. Yung tea leaves, talagang binubrew namin siya, nilalaga. And then no added artificial flavorings and no artificial colorings. Talagang kung ano yung tsaa and fresh calamansi, yun po siya. All natural ingredients. Anong leaves siya? Kasi di ba iba-ibang klase ng tea? May ulong, jasmine. Yeah. Ano to? So this is black tea, Ceylon Okay. black tea. So Ceylon it's black tea. good quality of tea from Sri Lanka. So, yung leaves, ano yun? Fresh, paano? Dry, It's- fresh yeah, leaves it's na ini-import? fannings. So tea leaves siya na black tea na dried na. And then nilalaga yon and then we extract from the brewing. Oo, pero mahirap yung proseso na yun. Mahirap yung yung nanay mo proseso, dati. yes. Naglalaga pa ng mga Yes, dahon. wala kaming binago sa proseso. Kung ano yung original recipe and procedure ng mommy ko, yan pa rin si Almighty now. Wow. Pero iba-ibang variants na siya. Yeah, so we have ready to drink. So ito po yon. And we also have the concentrate na titimplahin nyo pa, just add water. And since Cesar has a medical condition, he's diabetic, that's why we came up with the Almighty Light. Yan ang binibili ko minsan, light. Yeah, Kasi so- feeling ko, light was Yeah. healthy, di ba? So it has no sugar added, but we Okay. use stevia as the sweetener. Ayun. Pero ako po, favorite ko pa rin si Original. classic COG. with sugar. I'm not For the diabetic. longest time, we've been in the R&D of doing this because Okay. of the diabetics, the ketogenics, and the people. But walang makamimik ng lasa ng sugar for some sweeteners until stevia came. Yeah. Yes. Then- Bumagay. Eksaktong-eksakto siya. Ayun. So, yun yung thank you, Okay. stevia. Oo. But, dapat mag-sponsor na dito yan. Anyway, yung pong dati, originally, it was just the The ano yung sugar. original? The original is the Is- concentrate. It's a concentrate na Yes. gagawin mo pang tea. Yes. Okay, bakit nyo naisip na gumawa ng mga ready to drink? Marami pong naghahanap na clients na Okay. gusto nila iinumin na lang nila agad. So nagkaroon kami ng ready to drink. Oo, and okay, what have you learned dun sa journey po ninyo? Kasi was it hard? Kasi parang nakuha nyo yung lasa Ako, Oh, yeah. I always look for masarap na iced tea mix, di ba? Usually sa restaurants ka na Usually pupunta. kasi yung mga yung mga house blend. Hindi. Hindi, yung mga house blend. Pero ito parang close to that, parang kakaiba. Iba nga yung profile Oo. Nakuha Anyway, go nila ahead. Oh yeah, Oo. anong mga natutunan ninyo? Yeah. So yung Pwedeng natutunan i-share. namin, syempre, pagdating sa quality, very important na yung ingredients that you will use is also made from high quality na standard. So like yung tea, hindi kami pwedeng magbago ng supplier. It should really be from Ceylon, from Sri Lanka. Also the calamansi. Meron lang certain provinces that we can get the calamansi Calamansi. from. Saan masarap ang kalamansi? Ganun ba? The Kala ko number one pare-pareho lang. calamansi in the Mindoro. Philippines is from Mindoro. Talaga? Then our next is from Nueva Nueva Ecija. Ecija. Bakit anong meron sa Anong lupa ba meron? yun? Sa climate? Maybe. Kasi if we use another calamansi. calamansi from another province,
nagrereklamo yung clients kasi iba yung taste. Grabe. So, So, ano magbusisi hinahanap niyo talaga dun sa siya. kalamansi? Sorry, doon ako sa kalamansi. Oo. Ano hinahanap niyo dun sa kalamansi? Yung tamang timpla. May Para maging certain- tamang timpla, sorry. May certain taste siya na hindi lang siya puro asim. Mindoro calamansi, medyo bold. So, maasim siya, but you can Flavorful. taste the calamansi. Some other provinces, puro asim lang siya. Totoo. Oo, parang naiintindihan ko. Hindi, pero naaasiman tuloy ako. Ang tanong ko, yung concentrate naman, para kanino yung concentrate? Anong classic market? Usually, concentrates are for the restaurants, for the hotels, for household na gustong itimpla because kaya mong galawin yung taste. If you want matamis, you lessen the water. If you like matabang, you dagdag water, add water. So, yes. so yan yung this one are Retail. yung mga retail. And one story lang with this, kasabay kami, ang Almighty kasabay ng badminton before. So usually mga badminton courts, medyo may craving sila. Kaya sumabay kami that time with the badminton Craze. fans. Ngayon, pickleball. Ay, Ngayon, pickleball. So, tennis, di Magkaroon ba? na tayo ng pickleball. Pickleball, ano na rin kayo, di ba? Hindi, pero siguro what sets you apart, 'di ba? Siguro kasi hearing just your story briefly, siguro yung talagang yung homegrown and yung premium din siguro pag-iisip sa health benefits ng tao, Yes, 'di ba? yes. So gaano yun ka-importante sa inyong mission? Okay, so very important po na talagang what we serve is yung galing pa sa procedure ng mommy namin hanggang ngayon. So high quality, unang-una, made from all natural ingredients, no artificial flavoring or coloring. And then, short shelf life lang siya. So we have to make sure na kung ano yung kailangan lang ng kliyente namin, yung mga restaurants, is that quality lang din. Hindi dapat dumami kasi magsasuffer din yung quality nung produkto. Ang galing. Alam mo, lumaki na ng lumaki nga yung business ninyo. And ano ang lesson na maaari niyong i-impart or sabihin sa mga nakikinig ngayon na gusto rin mag-start ng business and feeling nila meron silang home recipe na feeling nila papatok? Sige. I just want to share. One point is dedication. Dedication sa product. Second, customer service. Dedication sa product, sa mga clients that for us, we don't let our product go out of our plant pag hindi pasado sa taste. So, di bali ng maurong ka or what mangyari, but wag mong i-suffer, wag sacrifice yung quality ng product. Second, customer service. Once na may message, may tumawag or what, hindi na kami nakikipagtalo. We just tell them we will send you another product, and then kung gusto nyo isoli pa yan, okay lang. Kung ayaw nyo na. So, hindi kami nakikipaghagel na. We just give our, the product and our service to them. So relationship, we build a relationship. And then nagugulat din kami that yung usually may reklamo. But we settle it as a nice, relationship na makabuild kami. And then after a while, they are the ones buying the products na. So, come back. nakakagulat. Kasi accountability yun. Yes. Na-appreciate ng customer Yes. kapag yun nga accountable kayo and merong integrity sa business. Yes, and the relationship, building relationships, I think very, very important At sa tiwala. isang business. Oo. Naku, maraming salamat sa inyo and I'm sure marami kayong na-inspire at nalaman namin na yung pala ang history ng Almighty na paborito ko at paborito ni Mishi na asawa ni Migs. Paborito O, diba? ko na rin. Paborito mo rin, di ba? Ayaw mo lang sweet nagda-diet ka Doon ako sa light. Doon ka sa light. Doon tayo sa light din. Oh, at least may option na tayo ngayon. Yes. But well, maraming salamat sa inyong dalawa. Janice Cortez, ang COO, and Cesar Cortez, President and CEO ng Almighty. Maraming salamat at Maraming mabuhay salamat. kayo. Thank you. God bless. Thank you. Thank you. Alright, susunod po,
O ba, rooting for Alex Ayala. Oh yes, yeah, Oo, meron rooting lang for- akong isang maliit Sige. maikling sasabihin na Oo. alam niyo po ba sa Canada nga raw, sa Toronto, kung saan nanood sila kay Alex Ayala, sabi ng mga kamag-anak ko, karamihan sa mga nanood walang alam sa tennis. Dati hindi nanonood ng tennis. At ang kilala lang nila si Alex Ayala, hindi nga nila alam kung anong yung scoring. So kahit nagkamali si Alex Ayala, nag-double fault, for example, Yay. outside, palakpakan pa rin ang mga Pilipino. Ganon ang Pinoy, ang suporta at ganon ang ginawa ng Alex Ayala effect. Alam mo, malaking bagay yun kasi syempre, pag magkamali ka, normally madadown ka eh. Di Pero ba? siguro, Gaganon lahat di ba? ng tao, or parang tahimik, di ba? So that fuels players like Alex Ayala na makabawi sa mga pagkakamali. And of course, rooting for Alex Ayala. Oo. Always. It's Alright. kakaiba nga daw ngayon. Even the organizers are saying, bakit ang iingay ng audience? Or parang yung umpire sinabi, shh, kayo maingay But I guess it's a welcome ano na rin yan. That's Siguro. It's the beauty of it bago para sa tennis society ngayon. That's the or growth of the community. game. Yeah. Moving forward. And of course, may tinatawag dyan, tennis etiquette. Mas matututunan pa po natin. Kaya may nag-post yung tennis etiquette. But Yes. parang welcome rin sa ibang tennis organizers. Nakakabenta sila ng mas Tama. marami. And yung interest sa sport, lumaki rin. Growth of the game. Yes, alright. Good luck, Alex. Good luck. Susunod po, headline ngayon. Kasama si Jeffrey Hernandez at Rica Lazo. Muli ako po si Bings Pusos, nagseserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Happy weekend po sa inyong lahat. Bye! Bye po. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.